The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, nung natanggap ko po ang imbitasyon ni Father Randy na manguna para sa Novena Mass sa araw na ito, June 9, in preparation for the 80th fiesta ng inyong parokya, ay tinanggap ko po ito agad-agad without second thought dahil malaki itong oportunidad na makasama kayo at makiisa sa pagpapasalamat. Angkop dahil gifted to give in this time of pandemic. In the time of pandemic na angkop na sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Ang proteksyon, ang magandang kalusugan, at higit sa lahat ang pagpapatawad at ang kanyang walang maliw na pag-ibig sa ating lahat na laging nagbubukal sa kanyang banal at mahabaging puso. Pangalawa, ang kadahilanan po bakit ko lubos na at malugod na tinanggap ang imbitasyon na ito dahil ang araw na ito, June 9, ay kaarawan din ho ng aking ina. Alam niyo ho, ang aking ina ay napakalalim ng kanyang pananalig, ang kanyang pananampalataya. Her devotion to Saint Joseph is indeed amazing. At tunay na naglalarawan ito sa hindi lang sa kanyang mga external na ipinapakita, ngunit higit sa kanyang mga katangian. Alam niyo, may nabasa ako na isang libro na sinabi ng author, Consecration to Saint Joseph. Naalala ko dito ang aking ina dahil halos araw-araw ay lagi niyang kinoconsecrate ang kanyang sarili kay San Jose. Ang tawag na nga namin sa kanya ay Girl Scout dahil laging naka-green. Lagi siyang naka-green. And she always told us to consecrate ourselves to Saint Joseph. At tunay na sabi nga ng author ng libro na aking nabasa, consecration to Saint Joseph will always help us to become another Joseph. At marahil ito ang resulta kung sa kanyang patuloy na pag-aalay ng kanyang sarili kay San Jose. Her simplicity, her patience, her faith, her obedience to the teaching of Jesus are beyond compare. Napakalawak ng kanyang pagiging pasensyosa. Her selflessness is truly amazing. She always makes sure that we all have all the things that we needed to face the challenges and to be the best version of ourselves. Yun lamang ang lagi niyang hinihingi sa amin, ang laging magpakumbaba, laging maging pasensyoso, at laging magdasal at magnilay.
Mga kapatid, may mga pagkakataon na naririnig din namin na nagkakaroon ng argumento ang aking ina at ama dahil ang aking tatay ay medyo disiplinaryan talaga. Pero ang lagi naming naririnig na binabanggit ng aking ina, ang puso mo, ang puso mo. Tama ang desisyon mo, pero ang puso mo, ang puso mo. So bilang mga anak, lagi kaming curious, bakit ano ang nangyari kay Papa? Dahil lagi naming naririnig yan. Pero ngingiti lang si Mama at sasabihin sa amin, I just want to remind your Papa to always consider his heart. My dear brothers and sisters, her teaching truly gives us a very good insight to where she is leading us. Na marahil ito ang gusto niyang matutunan namin, na sa bawat desisyon, sa paggawa ng desisyon sa buhay, hindi lahat utak, hindi lahat karunungan. Dapat lagi ding pinapakinggan kung ano ang nararamdaman na nagmumula sa puso. Dahil sabi niya, paulit-ulit niyang sinasabi sa amin, sa puso nagmumula ang habag. Sa puso nagmumula ang pangunawa. Sa puso nagmumula ang respeto. At sa puso nariyan lagi ang Diyos. Mga kapatid, sa panahon na ito, marahil ito ang nakakaligtaan nating lahat. Napakaganda sa ating unang pagbasa ngayon from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Paul reminds us that we are all not entitled to take credit for anything because our qualification comes from God. Every advantage that we have comes from God, not from us. So, wala tayong dapat ipagyabang, wala tayong dapat ipagmalaki. Dapat lagi din tayong nakikinig sa tinig ng Diyos. If we can obey and teach the commandment of love, it is because God gives us the strength to do so. And only God, only Jesus, is the one who wants us to be the greatest in the kingdom of heaven. Mga kapatid, ito ho ang nagiging problema natin sa ngayon, sa ating lipunan. Tila akala natin napakarunong na natin. Tila akala natin napakagaling natin. Laging ito ang pinapairal. Minsan nakakaligtaan natin, pairalin ng puso. Ang mararamdaman ng iba. Kaya ang hilig-hilig nating mangbuli, only to find out that there is someone up there na more knowledgeable than us. Ito ang nagiging problema sa ating sambayanan. Ang galing natin mambuli. Akala natin as if we know everything. Only to find out na may iilan na kumakasa at lumalaban para sa atin. Then saka lang natin maiisip na hindi pala sapat ang ating kaalaman. At uurong na lang tayo na tila parang walang nangyari. So mga kapatid, ito marahil ang dapat natin din matutunan. Tunay na pinagninilayan ko itong naririnig ko sa aking ina, puso. Puso. Especially in this time of pandemic, marami ho ang naging problema. Maraming maayos ang kaisipan, ngunit nagkaroon ng depression. Hindi minsan makomprehend ng kanilang utak, hindi makomprehend ng kanilang kaisipan ang mga nangyayari. Ngunit hindi rin natin sila masisisi dahil dala din ito ng kanilang depression. Kung kaya't ano ang kailangan? Puso din. Pusong handang umunawa. Kaya nga, maaari natin sabihin to be kind at this time of pandemic, to be kind is more important than to be right. Because many times, what people need now is not the brilliant mind that speaks, but a compassionate heart that listens. Mga kapatid, kung tunay na pinagsusumikapan natin ang Christian unity and religious dialogue, world peace, ay kailangan din natin simulan sa ating mga sarili.
Yes, to be one, to be united is a good thing. But to respect the right of others to be different is even greater. Sa loob ho ng aming pamilya, ang panganay ho namin ay madre. Ako ho ay naging pari at ang bunso namin ay pumasok din ng seminaryo. But eventually he realized na marahil hindi yun ang kanyang buhay, kung kaya't makalipas ang mahabang panahon sa Germany, sa loob ng seminaryo, ay lumabas din siya and he decided to remain single for God. Ngunit sa loob ho ng aming pamilya ay meron ding nag-iba ng direksyon. Siya rin ho ay pastor ng Baptist. Pero marahil dahil sa magandang nakita namin at na-witness namin sa aming mga magulang, naroon lagi ang pag-iral ng puso, ang respeto sa bawat isa. May pari, may madre, aktibong iba kong kapatid sa simbahan, at nariyan ang pastor, kasama din namin. But my dear brothers and sisters, we never discuss anything about our differences. We normally discuss our commonalities. At ano ang common sa amin? Common denominator namin. Lahat kami anak ng Diyos and we truly believe in Christ. Minsan ho, nagpipreach ang kapatid ko, sabi niya, ikaw nang mag-opening prayer. Siyempre, maraming tao yan, no? Maraming tao. So, mag-opening prayer ang pare, di siyempre may ganyan, no? May sign of the cross. Lahat ng tao nakapikit, hindi man makita ang sign of the cross. So, ang ginawa ko, kinanta ko, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, bless each and every one. Tapos tulog pa rin sila, nakapikit pa rin. Kaya sabi ko, in the name of the Father, in the name of the Son. Sa isip-isip ko, hanggat hindi sila dumidilat, hindi ako titigil. Ngunit, tuwang-tuwa din ang kapatid ko, no? Tuwang-tuwa ang kapatid kong pastor at sinabi niya sa akin minsan, Father, ano ba ang mga theological implications nito dahil magbibigay ako ng talk? So, yun na ho ang kadalasan na pinag-uusapan namin sa loob ng pamilya. Again, we never talk our differences. We normally talk our commonalities. Kailangan lang ho ng respeto. Sabi ko nga kanina, to be one, to be united is a good thing. But to respect the right of others to be different is even greater. So mga kapatid, marahil ito rin ang gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos. When Jesus told His disciples that I do not come to abolish the law, but to fulfill the law, ay marahil ito rin ang pinapatungkulan niya. Na ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang puso ang laging mamayani sa lahat ng oras. And always remember, the law of God, His way is always a way of building rather than destroying. His way is always a way of perfecting rather than annihilating. Kaya marahil sa mga pagkakataon, lalo sa panahon na ito ng pandemya, kung saan tila sunod-sunod ang problema at mga hamon sa atin, sana wag natin iisipin na pinapabayaan tayo ng Diyos. Again, He came not to abolish the law, but to fulfill the law. And that is the law of love. Kaya, laging pag-ibig ang ibibigay ni Kristo sa ating lahat. Bumubukal sa kanyang banal at mahabaging puso. Kaya sana wag ho tayong panghinaan, lalo tigit sa panahon na ito ng pandemya. Sa halip, tanggapin natin at i-appreciate natin ang lahat ng biyayang ito ng Diyos sa atin, upang sa ganon, patuloy din tayong makabahagi sa iba. In the Eucharist, Jesus gives us His heart, so let us continue to open our hearts to receive or accept the ever-growing communion of love with Him
so that we may able to continue to love and respect other people. My dear brothers and sisters, yan ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Marahil iba't iba ang regalo sa atin, iba't iba ang propesyon, iba't iba ang talento na ibinigay sa atin ng Spiritong Banal. But His varied gift should not always lead us to division, but it will always lead us to unity and peace. So sana, anuman ang meron tayo, ay lagi din tayong handang magbahagi para sa iba. So my dear friends, the most useful asset of the human person is not a brain full of knowledge, but a heart full of love, and ears open to listen, and a hands willing to give. Amen.